So, ito na ngayon na in order natin dumating na. Ayan. So, ibibend ko din dito. Tapos, ito naman. Ayan. Pag bend yan, luluwag siya. Ayun, tanggal na. Yun, pasok. Ayan. So, pasok na siya dito. And then, sa gitna, kailangan pumasok dun sa so, ayos. Ito yung result, guys. Gumana yung printer natin nung pinalitan na natin ng magnetic linear encoder. Hello, Kapinaytex. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome at welcome back sa Pinaytex channel. So, ito na nga po yung continuation ng previous video natin kung saan nakita natin kung ano yung problema nun dun sa error E3 ng HP Inktank 315 at yun nga nakita natin na may sira na yung magnetic linear encoder. So, ito na ngayon na in order natin dumating na. Ayan. So, first time kong bumili sa seller na to. Ayan. Nanggaling pa ito ng China. Ayan. Ito yung linear encoder na pinadala nila. Okay. According dito sa details is compatible siya sa maraming model ng HP. Like yung 115, 58, GT 5810, 5820, 115 na mga Inktank series, 118, 310, 311, 315 sa 300 series at sa 400 naman yung 418, 410, 415, 500. Ikabit na natin, but before natin ikabit ito, lilinisin ko muna ang printer. Torx screwdriver nga pala ang gamit ko. Ayun yung standard ni HP printer. Okay. Pag angat nito, unahin natin sa may rear side. Yan. And then, follow dito sa harap. Ayan. And then, tanggalin yung flat cable na connected dito sa upper unit. Meron dalawa bago i-fully angat. So, ayan. So, in this case, nakatanggal na. Nung time na tinroubleshoot ko, hindi ko na binalik. So, ito na nga siya. Ayan. So, mukhang madali lang naman to. Actually, first time ko magpalit ng linyar encoder ng HP. Meron siya, ito yung pinaka-tension niya. Ayan o. So, naka-insert din yan dito sa may sensor PCB. Okay. So, medyo madumi. Lilinisin lang natin. Okay. Okay guys, tapos na natin nalinis itong printer at nilubricate ko na rin yung rail. Mukhang madali lang naman siya palitan. So una natin tatanggalin yung old. Napansin ko sa ano kasi sa may sensor, pwede lang siya iangat pag ganun. Okay, balikan natin para makita natin yung portion na ayan o, sigit na natin. Okay, so itong portion na to i-bend ko para matanggal. Ayan, ganon, para lumuwag siya dun sa pagkakahigpit. Okay, unahin natin to sa kabila. So, i-bend ko din dito. Tapos, ito naman. Ayan. Pag bend yan, luluwag siya. Ayun, tanggal na. Tanggal na to. Diba? Ayan. So,
tanggal na to. Ayan. Natin. Yun. At tanggal na rin to. Okay. Yun. So, paangat siya. Paangat siya. Ayan. Ganyan siya. Igaganon siya. Meron siyang arrow pataas. So, hindi siya pwede magkabaligtad. Okay. Ito na yung bago. Tingnan natin. Ayan, tama-tama. Ayan yung arrow. Ayan yung arrow. Okay. So, pag ganon. Okay. Maliit ang buto. Yun, pasok. Ayan. So, pasok na siya dito. And then, sa gitna, kailangan pumasok dun sa sensor yung nagre-read. Kasi pag kumalas siya, error pa rin siya. Yung madali lang siya insert, oh. And then, dito na, sa end. So, since yan, dito yung sa end, tutulak natin itong dito. Okay, konting push pa. Ayun. Okay. Teka. Konting push pa. Medyo yung butas kasi sa medyo ano eh. Ayun. Okay, pasok na guys. Ayan. Nasa gitna siya. Yun. Okay. So, kabit na natin. So, mukhang mas madali ito compare sa Canon na babaklasin yung buong. Okay, kabit na natin itong upper unit. Ayan. Pero siyempre tanggal nga itong ano niya, green. Ito din ata ang tanggal ang green. Mukhang may problema to. Nag-corrode yung wire. Nag-corrode yung wire, kaya pala ang tigas tanggalin. So, sige, gagawin na natin ang paraan bago natin ikabit. Okay guys, bali na ikabit ko na rin yung flat cable. Medyo nahirapan na ako sa flat cable kasi yung dulo ng flat cable nasira. Tanggal yung blue, yung pampa sikip doon pag in-insert mo doon. So, ginawan ko ng paraan. Ayan. So, gumana na. Itong isa, okay na din. So, ayan yung ano, yung magnetic linear encoder. So, ngayon, i-test na natin. Babalik ko lang to. Ayan. Teka, hindi na ano, hindi na insert yung lock dito sa front. So, yan. Okay. Power on tayo. Okay, tingnan natin. Nag-on na siya.
So ayan. Okay, nag-move yung ano, natin. So nagki-cleaning siya. Close muna natin. Ayun, gumagana na. So try tayo mag-photocopy. Ito guys, sample natin. So dito yung reference. Okay, photocopy tayo. Tingnan lang natin yung output kung okay. So at least nag-pick up na siya. So ayos, ito yung result guys. Gumana yung printer natin nung pinalitan na natin ng magnetic linear encoder. Hindi na siya nag-error. E3. So ito yung dahilan ng E3. Ayan, ito may ano sa gitna. Ayan, nagkakaroon ng problema. Okay. And I hope nakatulong tong video na to para sa may mga ganitong printer, HP Inktank 315. Pwede din ito sa mga GT 5820, 5810, Inktank 415. So same procedure, ang error at saka yung kung paano magpalit ng encoder. Okay, maraming salamat po. See you soon on my next video only here on Pinoy Tech Channel. Bye-bye.